2 years ago, ito nga pala yung aking unang ginawang wire straightener. So ito ay pinapagana lang ng motor ng washing machine. Pero nakakatuwid din naman. So ngayon, in-upgrade ko na siya at ito na yung kanyang kinalabasan. So ito nga pala muna yung aking improvise na wire feeder o yung ating dispenser. Kasi dati kailangan ko ng tagahawak. Kailangan dalawa kami. Yung isa tagahawak ng wire, tapos yung isa tagahila ng wire. Kasi kapag walang tagahawak noon, magugulo yung wire. So ayan, nag-improvise na ako ng wire dispenser para kahit ako lang mag-isa, makakapag-tuwid ako ng kawad. So kaya kalawang yan pa rin yung una kong ginawa. Nilipat ko lang at iniba ko ng design. So mas pinaliit ko yung kaha niya. So yan pa rin yun. Galing sa scrap pa rin yan. Kaya ganyan kakalawang. Yung mga bakal, binili ko lang sa junk shop. So, kung makikita nyo, yan, na-adjust siya. Yan yung kanyang tensioner. Depende yan. I-adjust nyo yan. Depende sa gauges. So, kung anong size ng uo natin nyo. Ang gamit na gamit ko lang dyan is gauge 10 saka gauge 12. So, sa gauge 10, yan yung aking ginagamit sa mga frame. Pang frame dun sa ating hatcher tray. Kailangan kasi yan kapag ang nagpapagawa ay game farm. Ang request lagi ng mga yan, kailangan maraming kwarto yung hatcher tray para ma-separate nila yung mga pinapapisa nila at madali silang mag-marking, hindi mag-halo-halo yung bloodline. So, yun po ang purpose niyan. Ang ginamit ko nga pong motor dito ay 1 horsepower tapos pantubig pa. Talagang DIY lang po yan. Kasi yung ganitong machine, yung pang-unat, kung bibili kayo niyan, yung automatic na, parang alam ko nagre-range siya ng 80,000. So, mahal. Napakamahal. Kung hatcher tray lang ang gagawin ko. Kaya ang ginawa ko, nanood na lang ako sa YouTube at nag-improvise ako. So, gumana naman. Ayan, ang binili ko lang dyan is yung pulley, yung puliya. Tapos, ang belt na ginamit ko dito, yung sa washing machine pa nga rin eh. Tapos, dalawang pillow block. Tapos yan, welding ko na lang. Yung motor niyan, inalbor ko lang sa tropa. Tapos, napagana ko pa naman. Capacitor lang ang sira. So, sa pag-a-adjust, kailangan yung wire natin maging zigzag. Hindi siya, kumbaga, kailangan magsala-sala siya. Ang mangyayari niyan, pag pinaandar nyo, makikita nyo, zigzag yung ating wire. Tapos, adjust nyo lang dyan. Yan. Pag napasobra yung adjust nyo, napasobra yung tension, pag umikot yung motor natin, maaaring maputol yung wire. So, abala, kada hila nyo, pagbalik nyo putol ulit. Kasi bakal sa bakal nagkikisikisan, kaya may tendency talaga yan na maputol kapag napasobra yung adjust nyo. So, diyan, titimplahin nyo yung tension nya, depende sa gauge na sinalang nyo. So, ang inuunat ko nga pala dito ay gauge 12. Yan yung ginagamit ko sa mga panakip sa hatcher tray. Sa frame kasi ang ginagamit ko ay gauge 10 para matigas. So, kaya din siguro nito ang gauge 8 pero hindi ko pa natatry kasi hindi ko naman ginagamit yung gauge 8. Masyadong malaki na para sa hatcher tray natin. Ayan, na-adjust lang yan. So, pinandar ko lang yan dahil mas madali para mapalusot ko dun sa kabilang butas. Doon sa dulo. Kailangan lumabas dun yung kawad. Tapos, testing nyo din kung maganda na yung pagkaka-carve ng ating kawad. Mapapansin nyo naman yan pag umandar. Pag halimbawa na pagkaandar pa lang is naputol, ibig sabihin, sobra yung adjust ng ating tensioner. Ayan. Dito sa part na to naputulan ako eh. Pumutol dito sa may bandang patatlong butas. Ayun, pumutol na. Putol na po yan. So, dun sa part na yun, kung saan pumutol, ibig sabihin, malakas dun, sobra yung aking adjust dun. Ayan, pumutol siya dun sa patatlo. So, hugutin ko lang yung wire, then, panibagong salang ulit. So, luluwagan ko lang yung part na yun. Ayan, kung nakikita nyo nga pala, meron siyang pabigat. May pabigat akong nilagay dyan para
Kapag umandar yung motor, hindi siya ganun ka-vibrate kasi hindi nakapix yan sa flooring. Kasi maliit lang tong pwesto na ginagawan ko. Kaya kailangan hindi siya nakapix. Pero kung halimbawang malaki yung space nyo, pwede nyo siyang ipix. Lalagyan na lang natin ng paa para itutornilyo na natin sa flooring. So dyan sa akin, nilalagyan ko lang yan ng pabigat. Yung nilalagay ko dyan is yung aking improvised din na gato. Pero kung may budget naman kayo, talagang kung gusto nyong madalian o maluwan, talagang bumili na lang kayo kung may budget naman kayo. Pero kung halimbawa gusto nyo bumili ng ganong automatic wire straightener, tanda ko talaga na nagre-range siya ng 80,000. Kailangan, pag bumili kayo nun, ang marami kayong gagawin. Gumawa kayo ng square pen, limber. So, hindi lang hatcher tray dapat ang gawin nyo. Sa akin kasi, kaya nag-improvise ako, hatcher tray lang naman yung aking gagawin para dun sa mga incubator na ino-order. So, ayan na sa part na to, na-set ko na siya. Hindi na siya pumuputol. Kaya kung makikita nyo, yung kawad medyo nagwawabol. Hindi siya straight dun sa gitna. Ganun talaga dapat ang setup para tumuwid yung ating kawad. Tapos hihilahin ko yan ng aking plies, ng aking plier cutter. Yan yung Nifix kung tawagin. Tapos puputulin ko lang siya. Tinatandaan ko na lang kung saan ako tapat titigil. Tapos ikakat ko na siya. Then hila lang ulit. So hindi mo siya mapapagpantay-pantay pag ganito yung iyong wire straightener. Kasi tensyometer lang ang gamit ko dito. Hinihila ko siya mga 10 feet ang haba. So hindi ko naman kasi kailangan na pantay-pantay . So ayan yung ating wire feeder, yung ating dispenser. Hindi ko na kailangan ng tagahawak. Simula kasi nung umalis yung kapatid ko, talagang wala nang katulong. Solo flight na ako dito. Kaya ito, gumawa ako ng improvise natin na wire dispenser. Hindi yan magugulo. Ayan, hila lang ng hila, then iikot yung ating dispenser. Ayan, ganyan lang po kaluwan. So, malaki yung natipid ko kasi mahilig lang talaga ako mag-DIY. Tapos, yan, hila lang ulit. Yan, nakarami na ako dyan ng hila. So, parang nakakalahati na ako. Yan, makikita nyo yung wire. Hindi siya tuwid talaga. Ayan. Kahit matagal na yung ikot, hindi pumuputol yung wire natin kasi sakto yung nailagay ko na tension doon sa mga adjuster. Ayan, marami na yung natuwid natin. So, ubusin ko lang tong kalahating rolyo ng ating inuunat. Itong tinutuwid. Kalahating rolyo pa to. So, ayan na, yung ating finished product. Tuwid na tuwid po yan. So, hindi nga lang pantay-pantay. Pero tuwid na tuwid po yan. So, yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.